Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang post ni Kitty Duterte 28 minutes ago. Mainit-init pa na post. Isinare ni Kitty Duterte ang pahayag ni Auntie Claire kung magre-resign daw si PBBM, sino ang dapat na pamalit. Hindi daw pwede si VP Inday Sara. So sino ang papalit? Ito, basahin ko. Claire Castro, kung magbibitiw si PBBM sa pagkapangulo, si Senator Riza Hontiveros Ania ang nararapat na pumalit at hindi si Sara Duterte. Ayon kay Castro, mas may kredibilidad, karanasan at neutralidad si Hontiveros kumpara sa Vice Presidente na aniya ay may kinakaharap pang mga isyo at koneksyon sa mga personalidad na iniuugnay sa iba't ibang kontrobersya. I hope totoo itong post na ito kasi na dumaan lang sa wall ko, Kitty Duterte naman alam nga naman na fake news si Miss Kitty Duterte. Una, abogado ba ito? Kung abogado siya, alam ba niya ang konstitusyon? Abogado siya, alam niya ang konstitusyon, ibig sabihin, ayaw niyang sundin ang konstitusyon. Ay, nako. Ang daming ganitong nagsasabi. May isa pang abogado. Attorney Jesus Palces. Pro-BBM din ito. Die-hard loyalist din. Sabi niya, kahit guilty si PBBM, meaning yung guilty siya sa corruption as charged by Saldico, even if the president is guilty of corruption, I will not call for Marcos resign. What I will call is Marcos and Sara Duterte to resign. Bakit magre-resign si VP Sara? Si Marcos man ang inaakusan ng talamak na korupsyon. Naprapraning na talaga sila. Bakit nakapagsabi si Auntie Claire na if PBBM resign? Ibig niya sabihin may posibilidad na magre-resign si PBBM? Tanong lang naman. Kasi kung ako ang inyong tatanungin, parang suntok sa buwan na magre-resign si PBBM. Nagsabi na siya na I will never leave this office until I fix this problem. Yung flood control problem. Aayusin niya muna bago alis. Ano pa? Meron pa siyang statement. Mga post lang ito na nababasa ko. I hope these are true statements. Kung magre-resign ako, kung bibitaw ako, sabi niya, mas lalong maghirap ang taong bayan. Ano pa? So, opinion ko lang ito. He will never resign. Kasi, nakapagbitiw na siya ng statement na by the time he leaves office in 2028, gusto niya daw may positive changes na nangyari sa buhay ng Pilipino. Yan ang kanyang hangarin. Ang kanyang legacy, walang Pilipinong nagugutom pag-alis niya. Wala na talaga ating presidente. Di ba? Ang sarap pakinggan. Walang magugutom na Pilipino. Mr. President, punta ka sa bundok-bundok, sa mga tribo, ang daming nagugutom doon. Sana maging totoo ang iyong pangarap. Kasi sabi niya, in one gathering last month ata, malapit nang matupad ang
Pangarap ng inyong Pangulo, ano yon? Yung wala nang magugutom. Sa survey ng SWS, dumarami ang bilang ng pamilyang Pilipino na nagsasabi naka-experience sila ng involuntary hunger. Third quarter, itong September 2025, compared sa second quarter. Nung second quarter, I think 16.1% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na naka-experience ng involuntary hunger. Third quarter, naging 22% na. Tumaas ang bilang ng mga napipilitan lang, involuntary. Wala talaga silang magawa. So hindi yan magre-resign. Bakit? Nasabi niya, baka sa nakikita niya, magre-resign si PBBM. Punta tayo kay Senator Hontiveros. Mas eksperyensado daw siya. Okay. Karanasan. Si Hontiveros ba, bago siya naging senador, dumaan ba siya sa pagiging mayor? How does he know about governance? Na wala siyang experience. Hindi katulad si VP Sara, nakailang term bang mayor? 2 terms? 6 years siyang naging mayor. Si VP Sara, abogada. Nakapasar pa siya sa Judicial Academy of the Philippines, parang ganun, na hindi lahat ng abogado ay maging judge. Ang isang abogado na nangangarap maging judge, papasar ka muna sa exam. Pag nakapasar ka sa exam, mag-enroll ka sa Judicial Academy of the Philippines, something like that. At kung nakapasar ka doon sa academy, ayun, qualified ka ng maging judge. Si VP Sara, ganyan siya. Abogado ba si Risa Hontiveros? Wala. Ano bang, hindi ko alam kung anong kanyang credentials. Ang alam ko lang, aktivista siya Tapos sasabihin niya na may kredibilidad, may karanasan, neutralidad. Ang nakikita ko dito, pag si Risa ang maupo, ay pro-protectionan niya si PBBM. Yun lang nakikita ko. So, ano sa tingin nyo? Magre-resign ba si BBM? I-comment nyo ko, no?